Marami nga nagtatanong sa akin kung paano nga daw yung ginawa kong flat seat sa mga version 1, version 2 namin na X-Max. Dahil talaga napakamahal nga ng flat seat ng X-Max. Online nga nakakita ako 7 to 10,000. Kaya ito, marami naman tayong tropa. Magdi-DIY na lang tayo ng flat seat. Dami nga nagre-request sa akin kung paano nga daw yung ginawa namin dito sa version 1, version 2 namin na flat seat. Kaya ito, binidyo ko nga itong version 2 namin. Pero yung version 1 ko tapos na at hindi ko nga na-video dahil marami tayong followers na nagsasabi at i-vlog ko nga daw kung paano ginawa at nang magaya nga daw nila. Dahil sa laki nga ng U-Box ng version 1, version 2 na X-Max ay pwede nga magkarga ng dalawang helmet dito. Kahit anong gawin mong tabas dyan ay hindi talaga magiging flat seat yan dahil sa umbok nga neto. Nakadesign nga talaga ang X-Max 300 para sa dalawang full face helmet kaya hindi mo talaga may flat seat. Ito ay nakaubos lang ako dito ng 1,500 at naging flat seat na nga yung upuan namin magkapatid dahil nasa kapatid ko na nga itong version 2. Hindi rin naman kami naglalagay ng helmet dito at talagang ayaw rin namin maglagay dahil medyo maingay nga rin pag natatagtag. Magagasgasan at makakalug-kalug nga lang din yung helmet namin dyan. Dapat nga na tornilyo yan para mabaklas yung upuan ng X-Max at Terence nga ang ginamit ko dito na 10mm para mabaklas na at maipagawa na nga sa mga tropa natin. Ano ba naman na hindi ako gagawa ng paraan para maging flat seat yung X-Max 300 namin? Talagang ang tindigan talaga na X-Max talagang dapat naka flat seat kaya ito gumawa na lang kami ng paraan. Sobrang dami ko nga nakita na flat seat talagang napakamahal, 7,000 to 10,000 nga yung nakikita kong flat seat. Talagang upuan lang din naman yon kaya ito papabaklas na natin at talagang sisirain na lang natin tong original natin. Ito nga dati yung unang tabas mo sa kapatid ko at talagang aayusin na nga natin kaya naisipan kong i-vlog para maipakita sa inyo. Sa dami nagkaka-interesado kung paano daw ginawa namin sa flat seat. Siyempre ito nga yung umpisa niyan. Tatanggalin nyo muna yung upuan at papabaklas nyo na nga muna yung cover at syempre tatanggalin nyo na muna yung foam. Tinira na nga rin ng mabait na pusa cover na itong version 2 namin kaya naisipan na namin gawin at ipakita nga sa inyo kung paano ang mga ginawa namin. Ito yung dalawang umbok na yan, tatanggalin natin yan. Syempre papantayin natin mabuti yan para maganda yung kalabasan. Yung dalawang tornilyo nga dito ay talagang matatanggal nga po dahil papapiberan na lang natin. Marami akong nakikitang paraan, yung iba nga ay nilalagyan ng yero at stainless, binubutas ng rivets, pero para sa amin hindi talaga pwede yung rivets dahil baka talaga pagkatagalan ay mabitak nga yung upuan dahil sa rivets. Napakanipis nga nitong plastic na ito para sa rivets na yan kaya pag tumagal sigurado bibitak at bibitak din yung rivets na yon kaya ito pinaiberan na lang namin. Gamit lang din kami ng kahoy dito para mas maganda yung alignment ng pagkaguhit at pagkatabas namin. Tatabas nga cutting disc lang yung ginamit namin dyan at ito na nga siya nung natapos kaya pantay na pantay yung pagka-fiber namin dyan dahil tiles nga po yung pinampatong namin dyan para pumantay at napakaganda nga ng dahil hindi mo naman talaga mababaliko yung tiles kaya diretso yung pagka-fiber namin dito. Siyempre nung natapos nang na-fiberan, ito naman yung foam na gagamitin namin. Ay tatabasin na nga namin. Hindi nang maisagad yan pero semi pero flat seat talaga yung kakalabasan nitong upuan natin na to. Siyempre ito na nga ang liha type na kaban leather yung gagamitin natin. Yung racing seat nga ang datingan at talaga napakaganda nga ng tindig nung natapos. Siyempre dito lang yan sa MDC upholstery. Sigurado ko pag naikabit na ito napakaganda na ng tindigan ng X-Max 300 natin. Ito nga nandito ko kay Pare JR at syempre kailangan naman natin pinturahan yung fiber niya. Ito nga ay gumamit lang kami ng Pilox dito na flat black para hindi rin maging halata at napakaganda nga rin tignan. Alam din naman makikita yan pag inangat yung upuan pero hindi na mahalata dahil nga sa flat black. Pre, nagpapasalamat din ako sa mekaniko ko na si Pare JR. Lahat ng request ko ay nasusunod at ayos na ayos naman yung mga ginagawa namin at binubuo namin sa X-Max namin. Napaka-solid talaga pre at talaga napakatsaga mo ang gumawa ng motor. Ito na nga siya, hindi na nga halata at naikabit na namin dito sa version 2. Ito nga semi-flat seat lang siya, yung sa akin mas mababa pa pero tignan nyo naman yung tindigan, talaga napakaganda at napakapulido. Sa mga gusto mag-flat seat dyan at makatipid na napakaliit lang ng gastos, hindi ka naabutin ng 7,000 to 10,000, ito na nga yun. At ito naman yung sa akin na flat seat, parehas na parehas din kami nung sa kapatid ko sa version 2 niya na dito sa akin sa version 1. Napakaganda na nga ng tindig at talaga napakasarap na ang imaneho dahil napakababa na maganda at quality seat cover lang ang ikabit mo, hindi na halatang mumurahin at talaga napakaganda nga ng kinalabasan.